Paano kung ang taong pinagluto mo, pinaghugasan mo, pinagsilbihan mo araw-araw, ay siya ring taong naging bahagi ng mundo mo? Hindi dahil minahal mo agad, kundi dahil doon ka nakaramdam ng halaga. At paano kung sa dulo, ikaw ang kailangang lumisan? Dala ang tanong na, totoo ba ang lahat ng yon? O nasanay lang ako sa presensya niya? Magandang gabi, ako po si Kuya Will at welcome dito sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Ngayong gabi, may babasahin tayong isang liham, isang kwento ng paglalakbay ng damdamin, hindi ideal, hindi fairy tale, pero totoo. Kwento ito ng isang simpleng lalaki na nakipagsapalaran sa Maynila para maghanap ng trabaho. Pero sa gitna ng kanyang pagod at pag-iisa, natagpuan niya ang isang kakaibang koneksyon, isang amo, isang lalaking mas matanda, at isang sitwasyong masalimuot. Kasama sa kwentong ito ang mga tahimik na gabi ng pagsisilbi, mga lamesang pinagsaluhan, at mga yakap na hindi mo alam kung pagmamahal ba iyon o sandaling pantakas lang sa lungkot. Pero gaya ng maraming relasyong walang label, darating ang oras na kailangan mong bumitaw, kahit walang kasiguraduhan kung minahal mo nga ba talaga o minahal ka rin ba. At syempre, isang special shoutout kay Zaldi Arsena ng Alcobar, Saudi Arabia. Salamat sa walang sawang pakikinig sa mga kwentong tulad nito. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong hindi lang mainit, kundi makirot, makabuluhan, at minsan parang kwento mo rin. Hi Kuya Will, magandang araw po sa'yo. Ako nga po pala si Akihiro, pero tawagin niyo na lang po akong Aki. 40 taong gulang na po ako ngayon, pero ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari noong 20 taong gulang pa lang po ako. Kuya Will, isa po akong lehitimong bakla. Noon pong mga panahon na yon, pumunta ako ng Maynila para sumubok ng swerte at maghanap ng trabaho dahil na rin po sa tulong ng pinsan kong babae. Pagkarating ko sa Maynila, sinundo ako ng pinsan ko sa airport para dalhin sa bahay ng magiging amo ko, si Kuya Roydan. Tinanong ko ang pinsan ko kung bakit hindi niya kasama si Kuya Roydan. Sabi niya ay nasa trabaho raw ito, kaya siya na lang daw ang sumundo sa akin. Actually, Kuya Will, malapit lang ang bahay ng amo ko at ng amo ng pinsan ko. Kaya siya rin po ang nagrekomenda sa akin kay Kuya Roy. Si Kuya Roy po ay 39 na taong gulang noon. Gwapo siya, matangkad, mga nasa 5 talampakan at 9 na pulgada siguro ang height at tamang-tama ang hubog ng katawan niya dahil nag-gym daw siya kapag linggo dahil sarado naman ang restaurant niya tuwing araw na yon. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ko, dahil sarado pa ang bahay ng amo ko, doon muna ako naghintay ng ilang oras. Gabi na raw kasi kung umuwi si Kuya Roy. Sa kakaantay ko, nakatulog ako sa sofa ng pinsan ko hanggang ginising niya ako. 8:00 na raw ng gabi. Sabi ng pinsan ko, Aki, tumawag na si amo. Ihahatid na kita sa bahay ng amo mo. Ay, pasensya na pinsan, nakatulog ako. Sige lang. Naiintindihan ko naman. Pagod ka sa biyahe, sagot niya. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell sa malaking gate nila. Kuya Will, may nagbukas ng gate. Nagulat talaga ako. Ang gwapo, matangkad, maputi, at may nakakaakit na amoy ang lalaking nagbukas ng gate. Pamilyar pa yung pabango niya. Afisyonado. Kuya Will, para akong naistatwa sa kinatatayuan ko dahil sa nakita ko. Nagulat na lang ako nang tinapik ako ng pinsan ko sa balikat. Sabi niya, Pinsan,
Kanina ka pa kinakausap ni Kuya Roy. Natauhan lang ako nung nagsalita siya. "Oh, pinsan, iiwan na kita dito sa amo mo." "Salamat, pinsan," ang sagot ko. Pumasok po kami sa bahay ng amo ko at itinuro niya ang magiging kwarto ko. "Dito ka sa kaliwang kwarto. Yan ang kwarto mo at yung kanan akin yan. Kapag may kailangan ka, Aki, kumatok ka lang. Iiwan na kita ha. Nga pala, matapos mong ayusin ang gamit mo, sumunod ka sa living room. May pag-uusapan tayo." "Opo kuya," ang sagot ko. Makalipas ang ilang minuto, pumunta ako sa living room at nadatnan ko si Kuya Roy na nanonood ng TV. "Aki, umupo ka muna dito saglit," sabi niya, sabay patay ng TV. "Kumain na tayo. Alam kong gutom ka na at gutom na rin ako." Habang kumakain kami, nagpatuloy kami sa pag-uusap. "Siguro kilala mo na ako, Aki." "Opo, kuya," sagot ko. "Alam mo ba kung ano ang trabaho mo dito? Nasabi na ba ng pinsan mo sa'yo?" Ang sabi po sa akin ni pinsan, maglilinis daw po ako dito sa bahay. Ang mahalaga raw po ay may maiiwan dito. Tapos, maglalaba rin daw po ako ng mga kasuotan ninyo. "Okay, pero may hindi sinabi sa'yo ang pinsan mo. Tayong dalawa lang ang nakatira dito sa bahay. Ang asawa ko ay namatay habang nagbubuntis siya. Actually, Aki, hindi ka naman mahihirapan dito. Kapag umaga, ikaw lang ang nandito sa bahay. Ako ay nasa trabaho. Gabi lang tayo magkakasama. Tuwing linggo, walang pasok si Kuya Roy, pero nasa gym siya. Kaya maganda talaga ang katawan niya, Kuya Will. Aki, bukas magluto ka na lang ng makakain mo, ha? May ulam ka na rin dyan sa loob ng ref. Marami ang laman. Tapos sa hapon, antayin mo ang tawag ko kung anong ulam ang ipapahanda ko sa'yo. Siguro naman marunong ka nang magluto?" "Opo, kuya," sagot ko. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako, Kuya Will. Baka hindi magustuhan ni Kuya Roy ang lasa ng luto ko. Pero nasabi ko na lang sa sarili ko, bahala na si Cupido. Fast forward, Kuya Will. Isang gabi, umuwi si Kuya Roy na parang nakainom. Pero konti lang naman, hindi lasing. Tinanong niya ako, "Anong ulam natin?" Sabi ko, "Kuya, hindi niyo naman po ako tinawagan eh." "Bakit? Hindi mo ba alam ang number ko?" "Alam ko po, kuya." Ba't di ka tumawag sa akin?" "Pasensya na po, kuya. Hindi na po maulit. Sa susunod na pumalpak ka, ikaw na lang ang kakainin ko. Sabay ngisi at may halong pangaakit." Doon ako sobrang kinabahan. First time ko siyang makitang nakainom at medyo galit. Pero ang pogi pa rin niya, Kuya Will, kahit may inis sa mukha. "Aki, nasan yung mga underwear ko?" "Doon po sa banyo, kuya. Nakasabit." "Ay, kuya, nalabhan ko po pala. Sa susunod, huwag mo nang labahan. Ako na maglalaban ng brief ko. Ang labhan mo lang ay yung mga damit ko, shorts at iba pa. Maliban sa brief ha. Ikaw ha, baka may ginagawa ka sa brief ko." Napatitig siya sa akin at parang nahalata niya ako. "Halata ko, Aki. Patititig mo sa akin. Ang lagkit." "Hoy Aki, umamin ka nga. Crush mo ba ako?" Doon, uminit ang pisngi ko, Kuya Will, para akong nilagnat sa kaba. Kung sa bagay, hindi na ako magtataka. Gay ka naman pala. Normal lang na ma-attract ka sa mga poging katulad ko. Kuya Will, dumating ang linggo. Kakauwi lang ni Kuya Roy galing gym. Basang-basa ng pawis ang katawan niya pero amoy na amoy ko pa rin yung pabango niya. Nakakalaglag ng brief ang amoy niya, grabe. Hapon na nung lumabas siya ng kwarto. Tinanong ko siya kung anong lulutuin ko. Pero sabi niya, "Ako na lang ang magluluto. Gusto ko ng sinigang para makabawi ako ng lakas. Parang napagod ako sa gym kanina at feeling ko masakit katawan ko." Maya-maya, nagyaya na siyang kumain. Pagkatapos naming kumain, nanood siya ng TV habang ako naman ay naguhugas ng pinagkainan. Ilang araw ang nakalipas at isang buwan na akong naninilbihan kay Kuya Roy, Kuya Will. Sweldo na noong time na yon.
Binigyan po ako ng sahod ni kuya at sabi niya magpasyal daw kami sa mall dahil linggo noon. Pumayag na rin po ako para naman makapasyal din kahit papaano. Aki, bili ka na ng gusto mo, sabi niya. Naku kuya, wag na po. Saka na lang po ako bibili ng mga gusto ko kapag marami na akong ipon. Sa ngayon po, itong sahod ko ay ipapadala ko pa po sa amin, sa probinsya. Ah, ganun ba? Sige na, kahit damit mo lang. Anong gusto mo? Ako na ang magbabayad. Mabait ka namang tauhan, libre ko na ito. Totoo po kuya, salamat po. Pero gusto ko po sana yung pabango nyo. Okay lang po ba yon? Kaya pala matindi ang tingin mo sa akin kapag naaamoy mo ako. Favorite mo rin ba yon? Sabay ngisi. Lumipas ang ilang oras. Kumain kami sa labas at pagkatapos ay umuwi na kami sa bahay. Nakakaaliw po kausap si Kuya Roy. Ang dami niyang tanong parang hindi nauubusan. Gabi na nang makauwi kami. Aki, matutulog ka na ba? Nasa kwarto na po ako kuya. May ipag-uutos pa po ba kayo? Ah, kung pwede sana. Wala ka na bang gagawin? Medyo masakit ang katawan ko. Pumunta ka sa kwarto ko. Magpapamasahe sana ako. Babayaran kita. Opo kuya, saglit lang po. Kumatok ako sa kwarto ni Kuya Roy. Pumasok ka, open yan, sabi niya. Pumasok ako at nakita ko siyang nakahiga sa kama. Sa side table nandoon ang oil at lotion na gagamitin ko. Sabi ko, Kuya, hindi po ako ganong marunong magmasahe. Baka lalo pong sumakit katawan nyo. Try mo lang Aki. Doon ko sinimulan Kuya Will. Pero nagulat ako nang bigla niyang tinanggal ang kumot sa katawan niya. Nakabrief lang si Kuya Roy. Itim, hapit na hapit, parang bikini brief. Mas nagulat pa ako nang makita ko ang malaking bukol sa loob ng brief niya. Malaki at mataba. Oh, bakit nakatunga nga ka lang dyan, Aki? Simulan mo na. Pwede dito ka magsimula, sa dibdib ko. Yan ang oil, oh. Okay po, kuya. Oh, bakit nanginginig kamay mo, Aki? Natatakot ka ba? Ah, hindi naman po, kuya. Relax lang, Aki. Kuya Will, nagulat ako nang hawakan ni Kuya Roy ang kamay ko. Tapos bigla niya itong inilagay sa bukol niya. Nabitawan ko ang bote ng oil. Muntik na akong mahulog sa gilid ng kama. Oh, bakit Aki? Parang nagulat ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, relax lang. Tuloy mo ba? O gusto mong pauwiin na lang kita bukas sa probinsya nyo? Doon ako nagsalita. Kuya Roy, bakit po? Anong bakit po, Aki? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Umamin ka. Huwag mo na akong niloloko. Kung ayaw mo, bukas magbalot ka na ng gamit mo. Ayoko nang makita pa ang mukha mo dito. Nagmakaawa ako, Kuya Will. Kailangan ko kasi ng trabaho. Umupo ako ulit sa gilid ng kama at kinausap siya. Kuya Roy, pag ginawa ko po ba yung gusto nyo, hindi nyo po ako paaalisin? Oo, sagot niya. Doon, tumabi ako sa kanya at nahiga. Nag-antay ako ng ilang minuto, tahimik lang kami pareho. Maya-maya, bumulong siya sa tenga ko. Nakasubok ka na bang kumain ng ice candy, Aki? Opo naman, kuya. Ice candy ng lalaki. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sabay tawa pa niya. Oo naman po, kuya. So, ibig sabihin, alam mo na at sanay ka na. Hindi naman po masyado, kuya. So, ang ice candy ko, pwede mo ba kainin? Maganda yan. Malaki na, mataba pa. Tapos may pera ka pa pagkatapos. Kuya Will, pikit mata ko pong ginawa yon. Kinain ko ang ice candy hanggang sa natapos na siya. Doon ko po talaga nalasahan kung ano ang sinasabi niyang ice candy. Iba pala ang lasa kapag malinis ang katawan at hindi naninigarilyo. Pagkatapos po nun, binigyan ako ni kuya ng 1,000 pang allowance daw. Salamat po kuya. Sige po, balik na po ako sa kwarto ko, sabi ko.
Pero nagulat ako, Kuya Will, kasi madaling araw, mga 3:00 ng umaga, nagising akong may kasama na ako sa kama. Ginising niya ako. "Oh, kuya, kayo po pala. Bakit po? Pwede bang tumabi, Aki?" "Anong oras na po ba, kuya?" 3 a.m. na. Matulog muna tayo, maaga pa naman." Pagtabi niya sa akin, doon ko po naramdaman ang pagdikit ng matigas na ice candy. Ramdam na ramdam ko ang pagpintig nito. Nagulat ako, lalo nang bumulong siya. "Aki, pwede na ba akong pumasok?" "Kuya, natatakot po ako." "Huwag kang mag-alala, maingat lang naman ako. Ako na ang magdadala para hindi ka masaktan." Doon, isa-isa na niyang inalis ang suot ko. Ganun din siya. Mas lalo akong nabigla, Kuya Will, nang may kung anong nilagay siya na malamig, madulas at mabango sa pintuan ko. Pakiramdam ko, lotion yon. "Aki, relax ka lang ha. Papasok na ako." Yumakap siya sa akin habang nakatagilid ako, at siya ay nasa likuran ko. At bigla, may pumasok. Napasigaw ako, Kuya Will, sa sobrang sakit at hapdi. Pakiramdam ko, may kung anong napunit sa akin. Yumakap siya ng mahigpit at bumulong. "Salamat, Aki, sa pagpayag. Pwede bang wag ka nang umalis dito?" Dumating na ang Pasko, Kuya Will. Naalala ko pala na may regalo sa akin si Kuya Roy. Necklace na may pendant na letter R, kulay ginto. Habang kumakain kami noon, sabi ni Kuya Roy sa akin, "Aki, regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo." Nagulat ako nang buksan ko ang maliit na kahon. "Ay, kuya, I love it. Ang ganda naman." Sabi ko. "Ingatang mabuti yan ha." Sabi niya. 10,000 bili ko dyan, alagaan mo yan gaya ng pagmamahal ko sa'yo." "Salamat kuya." Niyakap ko siya at nahalikan ko siya sa labi. "Oh, nakakagulat ka naman, Aki." Maya-maya, tumakbo ako pabalik sa kwarto ko para kunin ang regalo ko para kay Kuya Roy. Nang buksan niya ito, laking gulat niya. "Bakit ito ang binigay mo sa akin? Bakit ka pa nag-abala?" Medyo nagtampo ako kasi pakiramdam ko, parang hindi niya nagustuhan ang regalo ko. Pero nabuhayan ako nang bigla siyang nagsabi, "Salamat ha, nagustuhan ko to. Alam mo talaga ang gusto ko." 3 pirasong silk bikini brief kasi ang regalo ko kay Kuya Roy. Bigla akong nabulunan, Kuya Will, kasi bigla-bigla siyang naghubad ng boxer at brief para daw isukat yung regalo ko. "Tama to, Aki. Galing mo, sakto ang sukat." "Naku, kuya, mag-boxer ka na nga, ang sagwa mong tignan, para kang nasa bar na sumasayaw." "Teka, Aki, ay, baka mapaibig ka pa kapag nakita mo akong sumayaw. Baka mapaupo ka na naman dito sa ice candy ko." Sabay tawa. "Grabe ka talaga, kuya. Kumain ka na nga para makapaghugas ka na rin ng pinagkainan natin." "Aki, wag ka munang matutulog ha. May binili akong San Mig Light. Iinom tayo ha." "Kuya Will, alam ko na. May binabalak na naman si Kuya Roy." Kuya Will, hindi ako nagkamali. Siguro dahil na rin sa puyat at pagod sa pagluluto namin ni Kuya Roy, mabilis akong tinamaan ng beer. Nararamdaman ko na lang na may nakapatong na sa akin at ramdam ko rin sa likod ko yung balat niya. Paulit-ulit na pumapasok ang ice candy niya hanggang sa nakatulog na lang ako. Pagkagising ko kinabukasan, nasa tabi ko pa rin si Kuya Roy. Niyayakap pa rin niya ako. Lumipas ang mga buwan at taon. Masaya kami ni Kuya Roy. Yung akala mo, kuya, na walang hadlang sa pagmamahalan niyong dalawa. Yung malaya kayong ginagawa ang gusto niyo tuwing dumarating ang gabi. Yung ipinapakilala ka niya ng buong tiwala sa mga kaibigan at pamilya niya bilang kasambahay na mabait. Yung hindi ka niya ikinahihiya at ipinagmamalaki ka pa. Ang sarap sa pakiramdam, Kuya Will. Masaya ako kasi may taong nakakaintindi sa kalagayan ko. May taong nakakaunawa sa pinagdadaanan ko. Isang amo na
handang sumuporta, kahit hindi ka naman talaga niya tunay na pagmamay-ari. Dumating ang kaarawan ni Kuya Roy, Kuya Will. Hindi ko inaasahan na magpapaparty pala siya sa bahay. Mga kaibigan lang naman niya, mga kumpare at kumare ang dumating. Pero may isang bagay akong hindi inasahan. May isang babaeng dumating, ang best friend daw ni Kuya Roy. Nung makita ko si Lynn, yung kaibigan niya, parang bigla akong nagseselos. Pero ang sabi ko sa sarili ko, bakit ako magseselos? Ano ba ako kay Kuya Roy? Habang pinapanood ko silang nag-iinuman, nagkukwentuhan at nagtatawanan sa mesa. Sobrang saya nila. Maya-maya, tinawag ako ni Kuya Roy. Aki, halika nga saglit. Lumapit ako. Ano po yun, kuya? Pwede bang kunin mo yung isang bote ng Black Label sa aparador? Wala akong imik. Tumango lang ako at naglakad. Pagbalik ko, si Lynn naman ang nag-utos. Girl, pwede ba pasama? CR lang ako. Sinamahan ko siya. Pero sa loob-loob ko, impact ang babae to, bakit pa kasi dumalo? Kuya Will, inis na inis talaga ako. Lalo pat parang lasing na siya nung mga oras na yon. Dahil sa sama ng loob, dumiretso na lang ako sa kwarto at nagkunwaring matutulog. Pero hindi ako makatulog. Naiisip ko pa rin si Lynn at si Kuya. Paano kung hindi lang pala sila magkaibigan? Paano na ako? Hindi nagtagal, kumatok si Kuya Roy. Binuksan ko ang pinto. Hoy Aki, umamin ka nga. Anong pumuputok sa butsi mo? Para kang gusto mong kumain ng tao. Kanina pa kita napapansin. Bukas na lang tayo mag-usap, okay? Makisama ka muna ngayon. Isipin mo naman, birthday ko. Kukunin ko sana yung regalo ko sa kanya na shirt pero dahil naramdaman kong parang inis siya, hindi ko na lang iniabot. Lumabas ako at tumayo sa gilid ng pintuan. Nag-aabang kong may ipapautos. Yun naman talaga ang papel ko, di ba? Kasambahay lang. Walang karapatang magreklamo kasi sinasahuran naman ako ng amo ko. Maya-maya, hindi ko na kinaya ang pagod at puyat. Madaling araw na, 3:00 na ng umaga. Hindi pa sila tapos uminom. Yung iba nga nakatulog na sa mesa. May mga babae ring pumasok sa loob at nahiga sa mga upuan. Pero ang nakapagtataka, si Lynn, ang tagal malasing, ang taas ng tolerance. Maya-maya, nagpapaalalay na siya. Nagulat ako dahil si Kuya Roy pa talaga ang umilalay sa kanya at diretso pa silang pumasok sa kwarto ni Kuya Roy. Nag-antay ako ng ilang minuto, lumabas din si Kuya Roy. Aki, tulungan na kita sa pag-aayos. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ako sa muka? Sabay ngisi. Alam ko na. Siguro iniisip mong magkatabi kami matulog ni Lynn mamaya, no? Hindi ko siya pinansin. Bagkus, nagmadali akong magligpit ng mga gamit. Nung matapos na ako para akong hindi nakatulog. 4:00 na ng umaga. Nanghihina na mga tuhod ko sa kakalakad. Hinahanap ko si Kuya pero hindi ko siya makita. Ako na lang ang gising. Naiisip ko, baka pumasok na siya sa kwarto. Doon, naramdaman ko na naman yung matinding selos. Gusto ko nang maiyak. Tumutulo na lang yung luha ko. Pero sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Di rin naman niya makikita to kahit humagulgol pa ako dito sa labas. Pero laking gulat ko nang buksan ko ang pinto ng kwarto ko. Nandoon si Kuya Roy. Mahimbing ang tulog. Humihilik. Nakabrief lang. Nakahiga sa kama ko. Dali-dali akong lumapit. Kinumutan ko siya. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya. Nang magising ako, wala na sa tabi ko si Kuya Roy. 9:00 na rin nung nagising ako at bumangon. Nagulat ako kasi may nakahain ng pagkain sa mesa. Pagtingin ko sa sala,
Nandoon si kuya, nanonood ng TV. Morning, ang bungad niya. Morning kuya, halika nga muna dito sa tabi ko. Para akong nanginig sa takot, Kuya Will, kasi akala ko pagagalitan niya ako. Pero hindi pala. Nagulat ako nang kunin niya ang isang gift na pamilyar sa akin. Parang yun yung ibinigay ko sa kanya. Aki, para sa akin ba to? Ano? I mean, opo kuya, para po sa inyo yan. Sabay kamot ko sa batok. Tingnan ko nga. Binuksan ni Kuya Roy ang kahon. Pagkakita niya sa laman, sinukat niya agad. Wow, Aki, nice, ang ganda. Alam na alam mo sukat ko. Pati gusto ko. Salamat, sabi niya. Walang anuman kuya, sagot ko. Kain na tayo. Habang kumakain kami, nagtanong ako kay Kuya Roy. Kuya, asa na po pala yung mga bisita nyo? Umuwi na sila kanina pa. Ganun po ba? Oh, bakit parang namumugto mata mo? Umiyak ka ba? Hindi kuya, napuyat lang. Napuyat? Ganyan ba ang hitsura ng napuyat? Sabay ngisi ni kuya habang nakatitig sa akin. Umamin ka nga sa akin, Aki. Nagseselos ka ba kay Ate Lynn mo? Huy, wala kami nun. May asawa yon. Nasa ibang bansa pa. Loko ka talaga. Nagseselos? Wala namang dahilan. Pwede ba kitang palitan? Sabay tawa ni kuya. Tapusin mo na yan. Tapos maligo ka. Pagkatapos mong magligpit ng pinagkainan, mag-ayos ka. Pasyal tayo sa mall. Okay po, kuya. Kuya Will, lumipas ang ilang buwan. Halos gabi-gabi na po namin ginagawa yon ni Kuya Roy. Hanggang isang araw, sinabi sa akin ni Kuya Roy na kailangan na raw niyang maghanap ng makakasama sa buhay. Sabi niya, hindi naman habang buhay single ako. Mahirap na kapag tumanda ako ng mag-isa. Wala ring mag-aalaga sa akin. Doon, para akong nanghina, Kuya Will. Gusto ko nang humagulgol sa sama ng loob. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, ang bigat. Kasabay pa ng pagkakataong yun, tumawag ang kapatid ko mula sa probinsya. Ibinabalita niya, patay na raw si nanay namin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Nagpaalam na rin ako kay Kuya Roy kinabukasan. Uuwi na ako sa probinsya. Ang daming ipinadala sa akin ni Kuya Roy. Sobrang pasasalamat ko sa kanya. Napakabait niya sa akin. Noon, may contact pa kami sa cellphone. Pero ngayon, wala na. Siguro, may asawa na siya. Hindi ko na rin alam, Kuya Will. Pero ang masasabi ko lang, masaya ako noong siya ang kasama ko. Doon ko naranasan ang pakiramdam ng isang may asawa. Pakiramdam ng isang tunay na babae. Sa ngayon, tuloy pa rin ako sa buhay ko, Kuya Will. Minsan masaya, minsan malungkot. Ang buhay natin ay parang isang ibon. Lilipad-lilipad naghahanap ng makakasama. Pero hindi natin alam kung sino ang taong iyon. Ang mahalaga, sumubok ka. At masasabi mo sa sarili mo na, ganito pala iyon. Ako, Kuya Will, masasabi ko sa sarili ko, masaya naman ako kahit papaano. Kasi naranasan ko na yung bagay na yon. At may isang taong nagparamdam sa akin ng kahit konting pagmamahal. Hanggang dito na lang po, Kuya Will. Maraming salamat po sa pakikinig at pagbibigay ng espasyo para maibahagi ko ang kwento ng isang taong umibig sa katahimikan. Hindi man ako ang pinili, hindi man ako ang dinala sa altar. Ako naman yung taong tumanggap, umintindi at nagpaalam ng buo ang loob. Salamat po muli at God bless you always. Hindi lahat ng kwento ng pagsasama ay nagsimula sa pagmamahalan. Minsan, may mga relasyon tayong pinili, hindi dahil mahal na natin, kundi dahil doon tayo nakaramdam ng halaga. At kapag dumating ang araw na kailangan mo nang umalis, dala mo pa rin ang alaala.
Hindi ng isang pag-ibig na buo, kundi ng isang damdaming kahit papaano. May nagparamdam na hindi ka nag-iisa. Salamat sa pakikinig. Sana sa bawat kwento, may makuha kang piraso ng sarili mong katotohanan. Ako po si Kuya Will, at ito ang mga kwentong hindi lang basta mainit, kundi komplikado, totoo at minsan mahirap ipaliwanag. Hanggang sa muli, ingat ka palagi at sana'y matagpuan mo rin ang pagmamahal na hindi mo kailangang tanungin kung totoo. Kung hindi ka pa subscribed, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Kwentong baka ikaw na ang susunod na magbahagi.